Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan ang matalik mong kaibigan ay nahuhulog ang loob sa isang mas nakatatandang lalaki na lumalabas na kaibigan ng kanyang ama. Ano ang mas mahalaga, pagkakaibigang panlalaki o isang pansamantalang relasyon na maaaring mauwi sa mas seryoso? Magagawa mo bang labanan ang tukso sa kalagayan ng lalaki at itigil ang nangyayari? O sulit pa rin bang samantalahin ang bawat pagkakataon para magkaroon ng alaalang babalikan? Malalaman mo ang sagot sa salaysay na ito. Panoorin ang pelikula. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkaibigan, sina Laurent at Antoine, na nagpasya na magpahinga mula sa abala ng lungsod sa bahay ng mga magulang ng isa sa kanila, kasama ang kanilang sedementong taong gulang na mga anak na babae na sina Luna at Maria na magkaibigan din. Mahaba ang biyahe at nagtataka si Luna kung gaano kabilis sila makakarating habang nagkukwento ang kanyang ama tungkol sa kanyang kabataan. Samantala, nakikinig ng musika ang kanyang kaibigan gamit ang headphones. Pagdating nila, nag-empake sila at pumasok sa lumang bahay sa probinsya. Habang tinitingnan nila ang paligid, nagulat ang mga babae dahil napakaluma ng lahat doon at gusto na agad nilang umuwi sa Paris. Walang internet o signal ng cellphone sa lugar, kaya kailangan nilang tiisin iyon. Ipinakita ni Antoine ang baril na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagustuhan ito ng kanyang anak. Agad niyang ipinakita kay Luna kung paano ito ikarga at sa parehong sandali itinutok niya ito sa kaibigan ng kanyang ama. Pagdating sa kanilang silid, hindi masaya ang mga babae ngunit umupo na lamang sila. Napasigaw sila nang makakita ng daga at nagbiro si Laurent tungkol dito bago ito itinapon. Binisita ni Antoine ang puntod ng kanyang mga magulang at nagbalik tanaw sa mga lumang alaala. Sinubukan ng mga babae na makasagap ng signal habang nililinis ni Laurent ang bahay at sumasayaw sa musika. Sinubukan niyang pasayahin ang mga babae at ipakita ang iba't ibang pananaw ng bakasyong ito. Nagsimula na silang magsaya ngunit naputol ito nang dumating si Antoine. Sinabi niyang may signal lamang sa puntod ng kanyang ama at natuwa ang mga babae. Pumunta sila roon upang mag-post ng mga larawan sa social media at nakita ang kanilang kaibigan na nagbabakasyon din sa lungsod na iyon. Umalis ang mga babae para pumunta sa isang party, ngunit ayaw sana silang payagan ni Antoine na magpagabi. Lumalabas na susunduin sila ng kanilang mga kaibigan gamit ang scooter. Walang problema kay Laurent na payagan ang kanyang anak, ngunit nag-aalala ang kanyang kaibigan para kay Luna dahil hindi pa ito 18 taong gulang. Gayunpaman, pinayagan pa rin ng mga ama ang mga babae na pumunta sa club. Umalis si Antoine at nag-iwan ng mga mensahe para sa kanyang asawa, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Binisita sila ng isang kapitbahay na nagkwento tungkol sa kanilang ama at nagtawanan ang mga babae. Lumabas si Laurent at sinabi na nagbabakasyon silang magkasama. Nang malaman na ang pangalan ng aso ay Lukum, muling napangiti ang mga babae at umalis ang kapitbahay. Pinag-usapan ng mga babae ang kanilang kaibigang si Roman na may gusto kay Marie at nais siyang mas makilala. Sinabi ni Luna na gusto niyang makahanap ng isang lalaki na mamahalin at makakasama habang buhay. Kinagabihan, pinayagan ng mga ama ang kanilang mga anak na babae na pumunta sa isang party, ngunit ipinagbawal ni Antoine ang pagpunta nila sa club. Gayunpaman, sumakay sila ng taxi at habang nasa loob ng sasakyan ay nagpalit sila ng damit upang makapasok sa club. Pinag-usapan ng mga magulang ang tungkol sa kanilang mga anak at sa buhay pamilya at sinabi ni Laurent na kailangan nilang mag-ingat kapag nakikipagrelasyon ng walang seryosong commitment. Pagdating sa club, nakipagkita ang mga babae sa kanilang mga kaibigan at nagsimulang uminom ng cocktails. Agad namang lumapit ang mga lalaki at nakipaglandian sa kanila, habang ang kanilang mga ama ay nananatili sa bahay at nag-uusap tungkol sa pamilya. Hiniling ng mga babae sa kanilang mga kaibigan na kunan sila ng mga larawan sa isang sirang kotse. Ngunit dahil medyo lasing na sina Luna at Marie, nahirapan silang kontrolin ang kanilang mga katawan at hindi nila napansin ang kanilang suot. Nais pa ng mga lalaki na ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan at mas makilala pa ang isa't isa. Umuwi ang magkakaibigan sakay ng scooter kung saan sinalubong sila ng kanilang mga ama. Napansin ng mga ito ang kalagayan ng kanilang mga anak
at ang maiikling suot, kaya pinatulog na lamang sila. Kinaumagahan, pumunta silang lahat sa Canyon of Lovers at nagpares-pares. Sumama si Luna kay Laurent at binantayan siya nito sa may talon dahil natatakot ang babae, ngunit kalaunan nalampasan niya ang kanyang takot at sabay silang bumaba. Habang nagpapahinga sila, nagsimulang bumaba sina Antoine at Marie. Sa huli, habang nagpapalit ng damit ang mga magkapareha, palihim na nilalandi ni Luna si Laurent. Napansin ito ng lalaki at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Sinubukan niyang ipahiwatig kay Luna na ayusin ang kanyang swimsuit, ngunit nagkunwari itong hindi niya naiintindihan ang mga pahiwatig. Kinabahan ang lalaki habang nararamdaman ang matinding emosyon. Dahan-dahang inayos ni Luna ang kanyang suot habang nakatingin sa lalaki at lalo siyang nahuhulog sa kanya, umaasang magugustuhan din siya nito. Sa gabi, naglakad sila kasama ang kanilang mga ama at muli silang papunta sa club. Pinayagan ni Antoine ang kanyang anak na sumama sa kaibigan nito upang bantayan ang mga babae at tuwang-tuwa si Luna tungkol dito. Pagdating nila sa party, humingi ang mga babae ng $20 para magsaya. Nagsimula na rin magsaya si Laurent. Samantala, nakilala ni Antoine si Linda at ginugol ang gabi kasama siya sa club. Sumasayaw ang mga babae habang pinapanood sila ni Laurent. May nakilala siyang babae na nakikipaglandian sa kanya. Sinabi ng lalaki na kasama niya ang kanyang anak at ngumiti ang babae. Nakita ito ni Luna at nagselos. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na pigilan ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Marie na kayang hawakan iyon ni Laurent. Umalis si Luna sa dance floor at isinama pa uwi ang ama ng kanyang kaibigan. Ayaw umalis ng lalaki dahil mukhang magiging masaya pa ang gabi. Patuloy na nakikipag-usap si Antoine kay Linda. Napansin ng babae ang singsing sa kanyang daliri at nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Sinabi ng lalaki na lumamig na ang kanilang relasyon kaya siya nagbakasyon, ngunit patuloy pa rin silang nag-uusap sa club. Masayang nagsasaya si Laurent. Sinabi ng kanyang anak na sasama siya sa kanyang mga kaibigan at pinayagan niya ito. Pagkatapos, gusto ni Luna na uminom kasama siya. Sumakay ng taxi si Antoine pauwi at kinausap ang kanyang asawa sa telepono, iniisip kung kailan ito darating, ngunit hindi siya nakakuha ng malinaw na sagot. Sa oras na yon, sumayaw si Laurent kasama si Luna at nag-enjoy sila. Pagkatapos pumunta sila sa dalampasigan. Inaya ni Luna ang lalaki na maligo sa dagat at nagsimulang maghanda habang patuloy na sumasayaw. Nahihiya ang lalaki at ayaw pumasok sa tubig, ngunit marunong manghikayat ang babae at tinawag siya palapit. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit sumunod pa rin siya upang hindi maiwan mag-isa ang anak ng kanyang kaibigan. Nakita ni Luna ang striped shorts at natawa. Pagpasok niya sa tubig, sinubukan niyang alisin ang shorts ng lalaki, ngunit itinulak siya nito palayo. Pagkatapos hinalikan niya si Laurent at doon nagsimulang maunawaan ng lalaki ang nangyayari. Bumalik sila sa pampang at humingi ng paumanhin ang babae, ngunit hindi galit ang lalaki sa kanya. Nag-usap sila. Nagustuhan ng babae ang kakayahan ni Laurent na makinig. Sinabi niyang komportable siya kapag kasama niya ito. Nilalamig ang babae kaya niyakap siya ng lalaki upang painitin. Hinalikan niya ito bilang pasasalamat at hinila siya pababa sa buhangin. Hindi na nila napigilan ang kanilang sarili at matapos ang lahat, sabay silang umuwi. Kasabay nito, sinusundan ni Antoine ang isang baboy ramo nang may makita siyang kotse na huminto. Sinabi niya na naiinis siya sa mga baboy ramo dahil sinisira nila ang mga bakod at ang hardin, ngunit hindi niya mahuli ang mga ito. Nagtataka si Antoine kung nasaan si Marie. Sinabi ng kanyang anak na si Marie ay pumunta sa ibang club kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagalit si Antoine dahil tila naging kampante ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, natulog si Luna. Pinag-usapan ng magkakaibigan kung kumusta ang gabi at pareho nilang sinabing nakaka-boring ito. Kinaumagahan, pinagsisihan ni Laurent ang nangyari noong gabi. Lumapit si Luna sa kanya ng palihim. Lumabas siya na suot ang shorts ng isang lalaki. Napansin ito ni Marie, naalala niyang ibinigay niya iyon sa kanyang ama at nahulaan niya kung ano ang nangyari noong gabi. Muling pinag-usapan ng magkakaibigan kung paano naganap ang gabi at kung bakit suot ni Luna ang shorts ni Laurent. Iniba ng babae ang usapan. Pumunta ang magkakaibigan sa tindahan upang pumili ng bakod laban sa mga baboy ramo at bumili ng pinakamahusay.
Pagkatapos nito, nagtungo sila sa dalampasigan, kung saan nakita nilang kakaunti na lamang ang bakanteng lugar at halos lahat ay nagbibilad sa araw. Lumapit sila kay Luna at hiniling na lagyan siya ng sunscreen. Dahil nagbabasa ng magazine si Antoine, sinabi niya sa kanyang kaibigan na tumulong, kaya tinulungan siya ni Laurent na lagyan ng sunscreen ang kanyang likod. Namataan nila si Marie na may kasamang lalaki. Pumunta si Laurent sa dagat upang maligo at agad siyang sinundan ni Luna. Sinubukan nilang mag-usap nang hindi napapansin na pinapanood sila ni Marie. Lumangoy palayo ang lalaki at sumunod si Luna. Lumapit si Marie kay Antoine at sinabing wala itong napapansin. Hindi naintindihan ng lalaki ang ibig sabihin ni Marie. Naglagay ang magkakaibigan ng bakod laban sa baboy ramo. Sinubukan ni Laurent na sabihin kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang anak na papunta na naman sa club at sinubukan niya itong pigilan. Ngunit sinabi ng babae na ang kanyang shorts ay nasa kabilang silid at pagkatapos ay umalis. Kinagabihan, pumunta si Luna sa kanyang silid at humiga sa tabi niya. Nagising si Laurent at sinubukan siyang paalisin, ngunit nagsimula siyang sumigaw kaya napilitan siyang payagan ang babae na manatili. Hindi siya pinatulog ng dalaga. Kinaumagahan, narinig ni Laurent ang tunog ng scooter at napagtanto niyang dumating na si Marie. Pinalabas niya ang babae, ngunit humingi ito ng deklarasyon ng pag-ibig bago siya pumayag na umalis. Nakita ni Marie si Luna na lumalabas sa silid ng kanyang ama at agad niyang naunawaan ang nangyari noong gabi. Gustong makipag-usap ng babae sa kanyang kaibigan, ngunit nagalit si Marie nang ikwento ni Luna ang lahat. Nag-away ang magkaibigan. Nang makita ni Antoine si Marie sa couch, sumagot ito ng pabalang at sinabing natutulog siya. Nais kausapin ng lalaki ang kanyang kaibigan tungkol sa sitwasyon at nangako naman ito na aayusin ang problema. Pagkatapos, kinausap ni Antoine ang kanyang anak at nagtaka kung ano ang nangyari kay Marie. Narinig ni Laurent ang kanilang usapan, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy nila. Sinubukan niyang sabihin ang lahat, ngunit naunahan siya ni Antoine at sinabi nitong hihiwalayan na niya ang kanyang asawa. Biglang natuwa si Laurent at natawa si Luna. Pagkatapos nito, pumunta sila sa amusement park. Kailangan ng lisensya sa pagmamaneho upang makasakay sa water scooter at si Laurent lamang ang may lisensya. Ipinilit ng babae na sumama siya at pumayag naman siya. Sumakay sila sa scooter at umalis. Mahigpit siyang niyakap ng babae upang hindi siya mahulog at nagsimula silang mag-usap. Upang maiwasan ang sitwasyon, pinatakbo ni Laurent ng mabilis ang scooter. Natakot ang babae habang pinapanood silang lahat ni Marie. Lumapit si Antoine kay Marie upang kausapin ito, ngunit ayaw ng babae na sabihin na ang kanyang ama ay isang walang hiya. Hindi maintindihan ni Antoine ang ibig niyang sabihin at sinubukan siyang pakalmahin. Pagkatapos ng abalang araw, naglaro ng board games ang magkakaibigan sa bahay. Ikinwento ni Marie ang tungkol sa nobya ng kanyang ama upang pagselosin si Luna. Pagkatapos umalis si Marie at naghiwa-hiwalay na ang lahat. Sinimulan ni Luna ang isang pag-uusap at hinalikan ng lalaki, ngunit sinigawan siya nito na tumigil kaya umalis ang babae nang umiiyak. Maya-maya lumapit siya sa kanyang ama at humiga sa tabi nito upang makipag-usap. Sinabi niyang hindi siya masaya at napagtanto ng ama na nahulog na ang loob ng kanyang anak sa isang tao. Sinabi rin niyang nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo, ngunit mahal pa rin niya ito. Napagtanto ng ama na seryoso ito at tinanong kung kailan ito nagsimula, ngunit ayaw sabihin ni Luna kung sino ang lalaki. Sinabi lamang niya na kasing edad ito ni Antoine. Narinig ni Marie at Laurent ang lahat at nakaramdam sila ng pagkailang. Gusto sanang sabihin ni Laurent ang totoo sa kanyang kaibigan, ngunit hindi siya naglakas loob dahil natatakot siyang masira ang kanilang samahan. Pinapunta ni Antoine ang kanyang kaibigan na mamasyal kasama ang kanyang anak upang pakalmahin ito. Nais niyang kausapin si Marie at alamin kung ano ang problema, ngunit ayaw pa rin ng babae na aminin kung sino ang minamahal ni Luna. Pinag-usapan ng magkakaibigan kung paano nila malalaman ang katotohanan habang sinusubukan ni Laurent na itago ang lahat. Lumapit si Luna sa kanila kasama ang isang binatang lalaki at pumunta sa dalampasigan, iniwan ang kanyang telepono sa bag. Sinubukan ng kanyang ama na basahin ang mga mensahe, ngunit may password ang telepono. Pumayag si Laurent na tumulong at sinabi niyang lalabas sila para maghapunan.
Ipinakita ni Luna ang isang larawan sa Facebook at sinubukan ng lalaki na hikayatin siyang burahin ito. Pinag-usapan nila na hindi sila para sa isa't isa, ngunit mahal pa rin siya ng babae. Pagkatapos ng hapunan, umuwi sila at sinalubong ni Antoine na nagtanong sa kanyang kaibigan kung kumusta ito. Sinubukan ni Laurent na magsinungaling na hindi niya nakilala kung sino ang minamahal ng babae at sinabi niyang nagkakilala lamang sila sa club. Nagalit si Antoine. Kalaunan, pumunta sila upang kausapin ang DJ at alamin kung sino ito. Natagpuan ni Antoine ang lalaki sa banyo, ngunit sinabi ng DJ na wala siyang kinalaman. Umalis sila at pinakalma ni Laurent ang kanyang kaibigan. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Antoine sa kanyang kaibigan at pinatawad naman siya nito. Habang nag-aalmusal, may dumating na kapitbahay na naghahanap ng aso, ngunit sinabi ng mga lalaki na hindi nila ito nakita. Sinubukan ng mga ama na kausapin ang kanilang mga anak ng magkahiwalay upang ayusin ang sitwasyon. Sinabi ni Marie sa kanyang ama na alam na niya ang lahat at pinaalis siya. Pagkaraan, nagpunta ang lalaki sa bundok upang mangaso. Sinabi ni Antoine na pinagsisisihan niya ang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa at naunawaan siya ng kanyang kaibigan. Inamin ni Lorraine ang kanyang relasyon sa anak ng kanyang kaibigan at agad nagsimula ang suntukan. Sinubukan ni Lorraine na ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos, umuwi ang mga mangangaso at iniwan si Lorraine. Sa bahay, sinabi ni Luna sa kanyang kaibigan na siya ang may kasalanan sa nangyari at magkasama silang umalis papunta sa isang party. Nang maglaon, bumalik ang mga lalaki sa bahay. Nag-empack si Laurent ng kanyang mga gamit at galit sa mga nangyari. Kinaumagahan, hinihintay ng mga magkaibigan ang kanilang mga anak. Napansin nilang nag-away ang mga ito, ngunit naging maunawain si Antoine sa sitwasyon. Nagkaayos ang magkakaibigan at natuwa ang mga babae na nangyari ito. Ano ang gagawin mo kung nasa ganitong sitwasyon ka, lalo na kung ikaw ang nasa posisyon ng mga lalaki? Isulat din sa mga komento kung ano ang pananaw mo tungkol sa agwat ng edad at sa relasyon sa pagitan ng magkakaibigan at ng kanilang mga anak.